Ayan, magandang araw mga tangay. Welcome back sa Tangay TV. Siyempre ako si Rem, ang inyong tangay dito sa Busuanga, Palawan. Well, this time nandito ako sa Sitio Kiwit, Barangay Sagrada, Busuanga, Palawan. Dito exactly nakatayo ako sa lugar na kung saan si Daryl ay naaksidente. So binalikan ko after like naaksidente siya ng about May 29 ng madaling araw. Na-recover siya banda dito sa lugar na ito about umaga na. So gusto ko lang balikan ang lugar na ito para ipakita sa inyo, sa mga taga Busuanga at sa lahat ng mga taga rito, taga Coron, taga Busuanga na dumadaan sa area na ito. Kasi ang area na ito is coming from sa Busuanga. Shortcut ito going to airport, and then dito naman shortcut din kung galing ka ng airport pupunta ka ng Busuanga, dito yan dumadaan yung mga sasakyan. Kasi ang nangyaring actually si Daryl ang pinakahuling tao na naaksidente sa lugar na ito. Kasi may mga kwento na pangatlo or pampito na si Daryl na naaksidente sa lugar na ito. Actually itong lugar na ito ay tulay na maikli lang. Pero kasi dito siguro madalas ito. Yung edge na ito is about 2 inches. 2 point something. 3 inches. Nakaangat siya ng about 1, 2, 3 inches. May part na 3 inches, may part na 2 inches. So dito, ito, siyempre dito pagka ganitong prone area, ibig sabihin ang area nito is an accident prone area. So pag dito ka dumadaan, siyempre dapat medyo magme-minor ka para ma-avoid yung accident. Pero si Daryl kasi alam na niya rin ang lugar na ito dahil madalas na rin siyang dumaan dito. Hindi lang maganda na nangyari kasi madaling araw siya dumaan dito. So hindi namin alam kung ang nangyari talaga sa kanya ay aksidente. Kasi ito ang approach niya, first approach niya coming from here. Ibig sabihin galing siya dito, papunta siya dito dumaan. At dito siya na aksidente. Pero ang nakita namin sa picture doon sa galing sa rescuer, ang picture ay galing na doon siya bumagsak sa dito na banda. Dito sa kabilang side, mayroon din, pakita. Dito sa kabilang side, may portion din na na naka-elevate sa gitna. Yan, nakaangat din yan. About 2 inches. May portion. So pag dito ka dumadaan, kailangan maingat ka din. Kasi pag mabilis ka, speed ng yung motor na gamit ay mabilis, may posible ka ring out of control. Mag-end ka rin ng ng accident, yan sabi nila. Pero from here, kasi galing siya diyan, ibig sabihin, kung doon man siya sumemplang, tapos up to here, pero ang siya naka-recover na dito banda. Sa part na ito. Mga dito sa area na to. Kasi doon sa picture makikita mo yung simbahan ng born again doon sa picture. Dito yung kumuha ng picture, nakukuha na niyan yung area na yan. So it means dito siya na-recover sa portion na ito. Dito na siya nakita sa gitna. Ang motor maybe yung motor hindi ko alam kung sa left side. Sa portion na ito ang motor o dito sa kabilang side. Yan may guwit. Dito. So dito na. Ibig sabihin, mula doon. Medyo napakalayo ng tinakbo ng motor niya pa. Kung dito siya na-recover ang motor, so mga posibleng nandito siya. Pero ang area na ito ay mayroon ding mga bahay dito, ibig sabihin. May bahay dyan. Hindi natin alam kung may tao. May bahay din dyan. So we don't know kung may tao din. May bahay din dito sa kabila. At may mga bahay dyan. May tindahan. So hindi natin alam kung that time nung mangyari sa kanya yung accident about doon, madaling araw ng linggo, kung may nakarinig ba o may nakakita, hindi natin alam. Kasi hindi natin alam ang nangyari talaga kung siya ay naaksidente. Kasi ang first impression, kapag nakita mo ang kanyang tama, kung talagang siya ay naaksidente,
Makikita mo na may black eye siya sa mata. Tapos mayroon lang siyang konting galos dito sa kamay at wala namang masyadong galos. Tapos dito sa likod, banda dito sa batok, mayroong dito ang injury na ibig sabihin, naging cause ng kanyang coma. Na hindi siya ganong tumagal, ibig sabihin doon sa na-accident. Kung titingnan mo yung lugar, wala naman siyang masyadong danger zone. Dahil medyo, kung pagaling siya doon, paakyat siya konti dito. So, ibig sabihin, damuhan sa gilid, damuhan doon. So, walang mga nagbang accident. Ibig sabihin, nangyari sa isang tao at malakas ang impact at critical ang condition. Meaning to say, magkakaroon siya ng mga physical, makikita mo sa appearance sa mukha. Kung mayroon siyang black eye dito, ibig sabihin, magkaroon siya ng mga sugat or gasgas. Pero siya, walang ganon eh. Mayroon lang siya nakitang kunting galos sa kamay at sa paa. So, ito. Siguro ito yung mga markings ng ito yung gulong. Ayan. Makikita mo yung markings na ginuhita ng motor. Hanggang dyan, yan siguro yan. So dito siya na-aksidente ng madaling araw. Hindi natin nalalaman kung ano talaga ang totoong nangyari. Pero alamin din natin at tatanungin ng ibang mga tao na ibig sabihin, mga nandito nakatira kung sakaling may narinig sila. Dito. Yung tulay na ito, napaka-ikli lang, about 6 to 7 meters. Ang problema nga lang, itong malaking area na to, yung portion na ito, yun ang nagiging first approach galing ka ng airport. So medyo nakaangat konti. Mayroong kaputol dito kasi yung rough road. Yan. Yan. So ibig sabihin, dito ka sa kabila kasi yung iwanan. Yan. Ito is kung ang aksidente dito ay hindi lang minsan nangyari, like about 7 times na aksidente yung mga motor dito na duduman. Madalas motor, syempre ang aksidente dito dahil pagka ganito mga area, talagang may possible na maaksidente ka kapag ka mabilis ka tumakbo. Kaya pag dumating kayo sa area na ito, kailangan magme-menor ka. So ito dapat mabigyan din ng atensyon ang mga namumuno sa Busuanga, ang lugar na ito, dahil ito ay nagdudulot ng aksidente sa mga nagmumotor. Nagkukos ng accident na nauwi siya sa isang physical or serious physical injury hanggang death na kagaya sa nangyari kay Daryl. So ito, kaya ko binalikan ito, ang lugar na ito para ipakita sa mga taga Busuanga at sa mga motorista na nagdumadaan dito na shortcut coming from Busuanga going to airport na mag-ingat sa lugar na ito. How many times na nangyari. At ang ibang mga na-aksidente daw dito, according doon sa mga nakausap ko, ay coma. So ibig sabihin, habang hindi natin ito binibigyan ng attention para bigyan ng solusyon, hindi ito masusolusyonan dahil unang-una, walang nag-report. Ang masaklap na nga nangyari sa kay Daryl nung na-aksidente siya dito, may nag-rescue from RHU. Ang problema, walang follow-up support from PNP para ibig sabihin, nagkaroon ng report, nalaman ang tunay na nangyari sa aksidente. Kasi we don't know the reason kung ang aksidente is talagang purely accident or there is something crime behind the accident. So, yan ang dapat nating malaman. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ko ito binalikan para maipakita. Aside from that, mayroong mga agam-agam. Number 1 is accident prone ang area dahil nagkukos ng accident. Number 2, may mga nakwento-kwento dito sa lugar na ito na unang-una, ito is totoong kwento ng mga nakaranas dito na nakausap ko. May nagsabi na sa lugar na ito, mayroon ding hinabol ng gabi. So, hindi natin alam kung anong nangyayari. Kung may nakausap din ako dito na taga dito rin mismo na nakatira, mga relatives ko na dumaan sa area na to, dito sa portion na ito, na nung gabi hinabol daw sila. Kaya lang hindi na nila ma-identify dahil madilim. Siyempre sa takot nila, kumari pa sila ng takbo, pero hindi nila nakita kung sino yung mahabol sa kanila. So mayroong mga ganong mga kwento, iba't ibang anggulo na nangyayari sa lugar na ito. Kaya ito ay bigyan natin ng atensyon. We are calling the attention of Busuanga, namumuno sa Busuanga at of course yung PNP lalo na para to secure the Busuanga, to secure yung mga Busuangueños na maging safe ang Busuanga. Kagaya namin na dito dumadaan din sa lugar na ito, nagkakaroon tuloy kami ng takot. Ibig sabihin na dumaan sa lugar na ito lalo na paggabi dahil sa mga ganyang mga kwento at mga aksidenteng nangyayari sa lugar na ito. So sana I'm calling the attention mga officials ng Busuanga at ang PNP na magkaroon ng coordination na ito sana ay bigyan ng atensyon
na mabigyan ng solusyon na ang kalsada ng portion na ito. Ang portion na ito dapat medyo masemento na takpan siya para maayos to avoid yung mga accident na nangyayari dito. At the same time, yung mga nangyayaring ganitong incident, dapat mayroon siyang kagad collaboration from the rescuer with the PNP para may record kung anong nangyayari na mga incident dito sa Busuanga. At ang incident, hindi natin alam kung mayroon pang something else behind the incident. Diba? Kung purely incident lang, accident, or there is a crime behind the accident para alam ng mga tao. Kaya gaya namin, nagtatanong kami kung may report ito sa PNP, wala silang record. So hindi natin alam. Yun ang isa sa mga bagay na dapat bigyan natin ng attention. Ngayon, tatanungin din natin kung may chance yung mga dito, mga tao na malapit dito sa lugar na ito, kung mayroon silang mga narinig that time. Tanungin natin ang ibang pwede nating matanungan at yung mga taong naka-experience din ng dito nagkukwento ng hindi maganda sa lugar na ito. Winawarningan din natin ang mga motorista, mga taga-Busuanga, mga dumadaan sa lugar na ito, shortcut going airport, na pagdating sa lugar na ito, mas mahigit na tayo ay nagbibiyahe ng araw. Paggabi, mag-ingat dahil kung may mga ganong insidente at kwento sa lugar na ito, dapat maging aware tayo para hindi na maulit, ibig sabihin, ang nangyayari. Kasi hindi natin alam iba't iba na yung tao dito sa Busuanga. So maybe may ginagawa nilang hanap buhay na mang-hold up, hindi natin alam. Dahil sa pera, aabangan, tatambangan, and then kung magkaalangan pa, nakataya pa ang buhay mo, pwede ka pang patayin o mamatay, or they will do something para magawa nilang gusto nila. Ayan. At isa din sa mga reason din kapag ikaw ay na-aksidente sa lugar na ito, ang problema dito kung gusto mong tumawag naman, ang problema walang signal. Hindi ka makakatawag. Hindi ka makakatawag sa mga kamag-anak mo dahil walang signal yung Globe man or Smart. Ayan, wala siyang signal dito. Hindi ka makakakontak. Not unless may taong magising para tulungan ka. Pero pag wala at grabe ang tama mo, meaning to say, maghintay ka ng kung kailan may dadaan sa'yo bago ka matutulungan kung tulungan ka ng dumadaan na motorista. Yun lang. So, May 29, linggo ng madaling araw, na-aksidente dyan yung si Daryl. So, na-recover siya umaga na walang nakakala. Nung linggo ba ng gabi, nandito kayo sa lugar na to? Di kami ang gabi. Dito kayo. Wala ba kayo? Madaling araw yun. Ibig sabihin, nung time na yun, wala ba kayo narinig na something? Maingay, Ako muro. nagkalabugan, may Ayara. naghihiyawan. Wala. Kayo lang. Kami dito. lang hindi. Kasi malapit lang din kasi yung tulay, dyan na aksidente. So, kung may kumalabog man, may sumigaw man, humingi ng tulong. Ara po. Basta akong nabati, Diyan. may motor na Parating. madasiga ng Mabilis. sa baba. Opo. As in, humaharurot. Opo. Sa tunog ng motor. Brrrr, gumaganon. Pag abot dito sa baba, ako yun na nakuron. Diba? Diba ya? Pag abot dito sa una, nagkaragasa. Natulag po. Akong kalong na to. Nagkaragasa na. Opo. Dito sa unan. Sa unan. Nadi po ako pagkaula, motor dito sa lulo. Ay, muro, arakalin dito. Oo. Ako lang po ang So that time, naririnig mo mula doon sa taas, bababa kasi yan, di ba? Umaharurot yung motor. Naghaharurot. Ganun. Madasig. Pag abot dyan, Naturon may may, nagkaragasta. narinig mo may parang na-aksidente na. Ibig sabihin, Hindi ko na nag-crash. dato, kuhan nga dato talaga. Nag-crash. Opo. Parang Basta nag-crash. akong nabati, ang karagasta. Kumalabog siguro. Tapos wala ka narinig na tao na Ay, ara. humingi ng tulong. Ara. Tulong, saklolo. Ara po. Wala. Tapos anong ginawa nyo? Wala lang. Dadi akong imbuat, hindi ako mapalagay. Ah, Ako naglight. ah, Duto, sa labas. akong gamit murang Flashlight. flashlight na dahil. Dito walang kuryente. Ara. Wala, okay. Akong gamit murang mabula ng light. Ag-light ako duto. Banda doon. Opo. Bakit ka doon nag-light? Dito yung aksidente. Hindi nga ni, ay di ba pa ibaba? Okay. Siyempre Pero akong nakadaan light. na. Opo. Akong light pa kundan. Dadi ara ko may nakita, aglight ako rumang kunda to. Ara ko may nakita. Lumabas ka, ibig sabihin. Opo, ako lang. Hindi mo pinuntahan doon? Ay, aray nga lukan Natakot ako. ka din. Ay dato kung may akong nakita duto, siyempre makapakitaw ako ron tabang. Abang. Pero hindi mo siya nakita. Hindi po. Kasi nga, lumampas na siya dyan sa may tulay. Andun na siya sa may nakikita na yung simbahan. Okay. Bukod dyan sa mga, ikaw sa tingin mo, ilang tao na yung na-aksidente dito? Siyang huling-huli nung linggo. Muro, kasi yun,
Yung na-aksidente una, dato akong bata. Anak mo din dito? Opo. Anong nangyari? Na muro dato balong. Galing dito sa ibaba, agpaharurot. Pagabot dito sa dito. Tulay. Diyan sa tulay na yan. Ara nagabot sa tulay, dito ra siya na-aksidente yan. Nakapunan lang, di ba may balay dito? Bago dumating sa tulay. Opo. Dan dito ra na-aksidente. Anong nangyari sa anak mo? Uy, kalisa Diyos. Ano ra Recover. opo. Bukod doon, ibig sabi nila marami na doon aksidente Oh, dyan. may dyan dun. Meron na. May mga namatay na din? Wala po. Wala? Dato lang po. Yun lang. May nagkwento na nakuma din na ibang na aksidente. Like, pampito na daw yata yan. Wala. Meron Dato pa. pa lang po ang medyo grabe na, Grabe. ano. Tapos may tanong na rin ako, wala bang mga kwento-kwento dito na narinig ka na magsabi may hinahabol dito? Wala po. Kasi may magkwento sa akin dyan sa taas, na naglalakad sila dito pa uwi. Hinabol daw sila sa area na din na ito. Wala po. Wala, hindi mo alam yon. Hindi mo alam. Araman po may nagapangurutos ligi. Kasi nga ganun ang may kwento ng mga naka-experience ng dito. Muro dyan kami na boyron ligi. Matagal na kayo dito, ano? Opo, 1988 po kami ligi. Madalas aksidente Opo. dyan sa tulay na Opo. yan. Pero ang mangkun may napatay arap pa. Yung, Dato pa lang yung po. first time yung nangyari doon. Ah, okay. So yung narinig mo din, ibig sabihin, natakot ka lang na lumabas. Pero walang tumulong dyan iba. Wala po. Wala. Nung umaga, pinuntahan. Dato ron. Nakita mo. Opo. Mga anong oras? Pagpapakulo to, temprano ron. Pero anong oras po nangyari yun na nakarinig ka naman Ay, pa rin? siguro mga India po ang kamaling, mga alas 3 media o alas 4. Alas 3:30 o 4 o'clock. Yun ang narinig mo na mga ganong oras dumaan. Ano pong pangalan niyo, Nay? Yun lang. Tinatanong ko lang para at least malaman din namin kung ano yung nangyari at sino yung mga nakarinig, ano yung naramdaman nila that time. So, kayo nakarinig din pala. Haniman, madasig. Ah, okay. Sige. Tapos sino po yung mga nakatira dito? Uy, kami lang dyan. Sino kasama niyo? Dan akong iba yun. Kapatid. Pero Ay, sa kabila dyan, may tao din. Wala po. Oh, wala. Eh dito, yung asawa niyo, Akong asawa balong. Ara ko rin pukaw. anak niyo, Diyan, sa luyo. Katurog nakatira da. din? Diyan Mga katurog da, dato sa luyo. Sa luyong balay. balay. Ayan ang asawa budis. Opo. Kilala niyo si nanay, ibig sabihin. Sila Auntie Midit. Mga kamag-anak pala halihap. Sila ang ano. So, sabi ko nga, mga nakatira dito, halos mga kamag-anak din eh. So, ibig sabihin, tinatanong ko lang din. Yun ang tatay ko. Yung dyan sa unahan. Gitong, lahalim. Sige, yun lang ante. Tinatanong ko lang. Salamat po sa inyo. Salamat. Pamangkin ko kasi yung hindi ko lang. Tanong-tanong dito kung mayroong nakakita o nakarinig o Wala po. Hindi po namin nakita o hindi namin ano. Basta may nagsabi lang dito sa aming tao. May nakapulagtan siya na ako. Yun po. Yun po namin. Marlo na yun dyan. Ano sa ngalan? Tolentino. Marlo Tolentino. Saan nakatira? Yan po saan. Diyan. Diyan sa taas na yun. Yung dyan sa baba, tanongin yung, di ba may bahay? Galing na ako kayo. Ay, yan, Ayun, sa kanila. ito. Tanongin yung Hindi po, hindi namin biyata na. Ay, tinanong ko na rin. Kasi yung nakita ko sa picture, kita kasi dito yung ano, ibig sabihin dyan na siya. Ibig sabihin dyan sa area na yan. Sa tinatayuan nila. Malapit. Diyan po Kasi sa kita gitna yung mismo. picture ng church sa pitong bahay. Ibig sabihin, nandyan na siya. Nakaangat na. Malayo na siya doon sa tulay. Kasi doon po. Kayo po, sir. Kayo po. Yeah. Yung, may, sino po ba yung kinasabi ng pastor? Ano yung nakausap ng wala? Baka ako yung kausap ng ano, ng nanay. Ay, nanay. Kasi kababayan ko yun. Kababayan ko yung nanay niya. Kababayan ko. Pamangkin ko kasi. Kababayan ko kasi tuloy. Pero gusto ko lang, pwede pa akong ano? Tuloy po kayo. Wala, nandun na yung point. Pero bakit ganun yung tama niya? Oo, di ba? Dito, parang nahila siyang gano'n. Ganun, nahila siyang pa gano'n. So, kung paano? Kasi yun ang makikita mong kung titingnan. Tapos may mga nagsabi sa kinakausap ko din, nasa area daw na ito, may hinabol din na dumaan dyan.
Plus, may kamag-anak din ako dyan sa taas na yan. Mga kamag-anak ko dyan. Dumaan din gabi daw sa lugar na to. Pinabol din daw sila. So, sabi ko may painting sa area. Ayan, welcome back mga tangay. So, dito ako banda sa may sa part ng medyo elevated area. Kasi sa area na to, it's about siguro mga 600 meters away doon sa bridge pababa. Ayan. Pakita mo doon. So, mula dito sa pinaka-elevated side, pababa na yan doon. Pababa. And then, pagdating doon, nandun na yung tulay na pinakita ko kanina. Doon sa side na yon walang signal. Ibig sabihin, ng Globe, Smart. Pero sa area na ito, hanggang doon, yan, dito, medyo malakas ang signal. Dito, madalas, may mga kabataan na nagtatambay na mga estudyante, kabataan, sino-sinong mga tao na tumatambay sa area na ito para magpa-signal. Dito sila kumukuha ng signal para sa mga estudyante, mag-module, internet, at sa mga ibang tao. So, ang mga nagpapasignal dito, minsan inaabot daw, according doon sa nakausap natin sa mga nakatira dito. Alas 12 ng hating gabi, alauna. O hindi natin alam, minsan may naririnig din daw sila na parang nagiinuman dito sa gilid na yan. Yan, banda. Kasi doon sa unan, malakas pa rin ang signal. So, actually, mayroon din mga bahay dito na mangilan-ngilan. Pero ibig sabihin, pagkadadaan ka dito ng gabi, hating gabi, madaling araw, syempre madilim sa area na ito. At tapos, dito nagtatambay yung mga nagpapasignal na kung minsan, sabi nila, naririnig nila na medyo maingay, nagiinuman minsan ang ibang tambay. So, we don't know kung paminsan-minsan, baka may nangyayaring hindi natin alam. Kasi kapag kayong isang tao is under influence of drugs or alak, syempre, tapos nandito, hindi natin alam kung may trip sila na hindi maganda sa mga dumadaan. So, yan is may possibility lang. So, yan. Dito may mga bahay din. Sila yung nagsasabi na mga hating gabi, minsan, alauna, may mga nagtatambay dito at nagiinuman. Minsan. Yan. Mga bahay. Puro mga bahay. Kaya nito, nagpapasignal. Hi. Malakas ang signal dito? Okay. Saan kayo nakatira? Dyan din mismo. Yan. Kagaya nito, dito sila nagpapasignal. Nagagilap ng malakas ang signal, Globe Smart. PM? Globe. So, dito, nagtatambay sa gilid ng kalsada yung mga tao para magpasignal. So, hanggang doon, sa area na yon siguro. Kuya, matagal na kayo dyan? Hindi lang, tatanong mo. Magandang ako. Apa ka lang yan? Norman po. Norman ano? Norman Agalan. Agalan? Ako si Rem sa Tangay TV, na vlogger, taga Barangay Concepcion. Gusto ko lang magtanong, pagka dito may mga nagpapasignal ng mga tao, mga taga saan yung mga nandito nagpapasignal? Mga taga dito lang po yung sa Kiwit. Taga Kiwit, pumupunta dito yung sa baba. Yung mga taga Sugod. Mga sa area ito may signal. area na to ano? Sa area na yan. Sa may bahay-bahay na yun. Hanggang sa may bahay. Oo. So dyan, naobserbahan mo ba kami nagtatambay minsan? Mga kabataan, iba't ibang tao. Tapos mga hanggang anong oras sila nandito? Minsan mga 12 yan. Alas 12, alauna, madaling araw, nandyan pa. May time din ba, kunwari, nandyan, nagtatambayan, mga kabataan, mga nagiinuman. Meron din. Meron din. Experience na gano'n? Talaga? Nagpasignal, sige tagay-tagay. Habang nagpapasignal sila, nag-itagay-tagay minsan. May time na ba na nag-away-away sila, nagkagulo? Wala naman. Wala din bang time na, ibig sabihin, may nangyaring hindi maganda dito sa area na to? Kasi po lang yung dito na patrolya namin sa mga tanong. May mga tanong din? Pag medyo mga curfew na, kaya pauwi na eh. Yun. Yung lang, iba matigas sa mulo, nagtago, pag alis, balik ka na. Ibig sabihin yung mga taga, yung barangay tanod ng Sagrada, pumupunta rin dito para mag-check.
Kasi meron ako itatanong. Kasi last time, may na-aksidente dyan sa baba. Yung dyan, nabalitaan mo kaya yun? Yung nag-crash na ano? Scooter? Oo, scooter. Kasi dumaan daw yung madaling araw pa. Ibig sabihin, nung linggo ng time na yun, nasaan kayo? Ako dito. Dito lang. O, mayroon ba kayo narinig na dumaan, na nakamotor? Hindi ko na rin po yun kasi tulog na tulog. Tulog na kayo, mga ganong oras. Kasi parang na-aksidente sila ng mga alas 3 or 3:30 or alas 4. So, gusto ko lang malaman kung may narinig kayong dumaan dito. Ibig sabihin na time na dumaan na motor. Kasi doon sa baba may narinig sila na dumaan. Yung mga tagalog kasi maraming bahay doon, baka nga. Ito kasi maraming yung tulog na mapansin, hindi, tulog na ako. Sabi niya. Kaya hindi ko na alam kung sino yung dumaan. Kaya nga. Kasi gabi, madilim. Saka hindi natin alam kung anong doon. Ayan. So, yan. Sabi ni Kuya, mayroon mga nagtatambay. Tambay, and then pasignal, and then sometimes nagiinom. Di ba? Nagiinom. Madalas ba nangyayaring gano'n? Araw-araw mayroon nagpapaano, ano? Yung pasignal po, ayun, araw-araw. Pasignal, araw-araw. Inom, minsan-minsan. Oo, siguro pagka walang pasok o walang trabaho. Pag may minsan, pag may sahod sila siguro. Oo, may sahod. Kasi nagkakasalubong-salubong sila. Oo, inuman. Yun. Yun Wala lang. silang pinupan. Dito sa portion na ito, talagang pag dumadaan ka, gigilid ka dito sa part na ito. Kasi dito yung medyo yung daan. So, may portion dito. Kaway. Parang kilala ko yun si ano. may portion dito na na posible dito pwedeng may nakatago na area na pwedeng tambangan. Ibig sabihin, ano lang natin yon. Pwedeng dito nakatambay yung nakaupo. Kasi nakatago ito sa area na ito. Ibig sabihin, pag may dadaan dyan, doon pa lang yung motor, hindi ka na makikita kung sa gabi. So sa area na to, pwedeng umupo sa gilid ng kung may magtatambay dito sa portion na ito. Kung abante siya, minor siya bago Pag abante, dyan, syempre may minor ka dahil yung area na to is accident prone area, medyo nakaangat yung hindi mo makikita yung kung may nakaupo dito sa gilid na ito o may nagtatambay. So eksakto dito ka lang, pag tayo mo, yung motor dadaan mismo dyan sa harap mo. Ayan, kasi may mga nakatabon dito na mga halaman o kahoy puno. Ayan. tsaka doon. Dito talaga sa gilid na ito dadaan yung motor kasi sa gitna medyo mataas yung So dito yung daan talaga dito safe yung nakatago dito sa portion na ito kung may nakaupo dito nagtatambay para maggumawa ng hindi maganda sa mga motorista. Ayan. So yan, dapat ito malinis din ang area na yan. Yun lang. Ayan, magandang umaga mga tangay. Welcome back sa Tangay TV. Siyempre, ako si Rem, ang inyong tangay dito sa Busuanga, Palawan. Ngayong araw na ito, nandito ako sa Barangay Hall ng Barangay Sagrada in connection doon sa nangyaring incident sa Kiwit. That's May 29, Sunday doon ng madaling araw nung matagpuan, ma-rescue si Daryl doon sa party ng Kiwit. So gusto ko lang malaman din sa barangay kung ano ang naging report sa kanila o kung may alam sila tungkol sa mga nangyayaring insidente kasi nasasakupan ito ng Barangay Sagrada. So gusto kong malaman sa kanila kung may record or may report sa kanila na ganong insidente. Danito ngayon si Secretary at si OIC at si Kagawad Rodriguez. OIC kasi nangyari yung insidente May 29 linggo, madaling araw, umalis si Daryl sa Dicalacho ng mga about 3 o'clock daw o 3 a.m. madaling araw. So na-recover dyan sa Kiwit about may nagsasabi may napadaan mga 4:50 o 5 o'clock pero na-recover ang rescuer ng umaga na based doon sa picture na nakita ko kasi maliwanag na nung damputin siya ng mga rescuer. Sa inyo pong sa barangay bilang OIC, may report po ba na nangyari sa inyo that time ng linggo? Actually, yung nakarating sa akin na about the problem na yan, accident, Monday na. Monday na. At gabi na ko nalaman dahil po doon sa
aming BSW na si Marivic Albag, siya ang first idong nakasaksi rin that time na na-share niya sa akin na yun nga ang naging problema. Actually raw, pagdating nila, yung motorsiklo ay nakaandar pa. So, yung rescuer nandoon na rin yung time na yon. So, siya, sa volunteers dito sa barangay, ni Marivic Albag, na-share niya sa akin yung problema. Ay, actually ako, wala akong alam dahil malayo rin ako sa area na yon. Tinarating lang sa akin yung ating volunteers. So, sabi ko sa kanya, tinanong ko rin, sino po ba yung tao na yon? Ano pa siya, babae o lalaki? Sabi niya, lalaki po. Kaya lang, hindi niya ma-identify kung sino at kung anong oras nangyari ang mga... That time kasi siya tinawag na rin lang as a volunteers ng barangay para siguro mag first aid. Kung kaya niya pang gawin na first aid, depende sa sitwasyon ng biktima. Yun po, so MDR yata yung rescue ang nakatulong doon sa kanya. Taga-RHU daw. Oo. So, hindi ko lang alam kung dinala pa nila ng salvasyon o i-direct nila ng koron. Diretso na sa koron. Yun. Oo. Kasi basta't yung nakarating sa akin na nagkaroon ng aksidente doon na yung ating volunteers nakasaksi na tinawag din siya ng mga almost pa-alas 6 na rin nakarating doon, maaga na. Pero pagdating niya rin, yung motorsiklo, maandar pa yung time na yun. Kaya ako, wala akong masyadong idea. Bis lang ako doon sa ating volunteer. Hindi ko nga alam yung pangyayari. Pero kaya ko namang isalaysay dahil doon sa ating volunteer. Yung kanyang nadatna na pangyayari. Base sa inyong pagkaalam or mga record sa barangay, mga ilang tao na o ilang insidente na ang nangyari doon sa lugar na iyon? So, para sa akin, parang yun pa lang. Yung nare-record nyo lang? Wala pa? So, ibig sabihin, yung mga nangyayari doon, hindi alam ng barangay? Wala kayong record? Na-report man lang, at least alam natin kung anong nangyayari. Incident na maliit man o malaki, or may crime. Kasi hindi natin alam ang nangyayari. Kung ang insidente ay purely incident, or purely nag-crash, or there is something behind doon sa incident. If maybe there is crime behind the incident, at least alam natin ang nangyayari dito sa Busuanga. Mayroong mga pangyayari, pero hindi sa lugar na yan. Doon pa sa unahan, yung pababa. Pababa. Sa si Ripi, na pastor, yung crash din. Pero doon banda sa area nila Makanas, yung Bakupo, sa pababa, yun na-crash din silang mag-asawa. Pero almost na sa Malapit 100 meters o 150 meters. Ayun na. Kalos isang lugar na lang. Kaya lang, doon siya sa bandang Paahon. Yun naman ang naging dahilan dahil nga sa bitak ng kalsada. Na pumasok yung gulong niya sa unahan. So, tumambling yung motorsiklo kasama yung asawa niya. Natanggalan ng mga ngipin dahil nga sa simento. Pero siya, sa driver, hindi naman gano'n yung galo. Yung asawa niya ang grabe yung tama. Pero meron ako mga napagtanungan na doon sa lugar na yon sa may tulay po yon. Colbert. Pero tulay siya na maikli, about 7 meters siguro. Oo. Nakita ko rin, galing ako kahapon doon, yung tulay na yun kasi parang naka-elevate ng about 3 inches, 2 inches, yung first approach na coming from airport. So ibig sabihin yung area na yon is accident prone. Kapag ka mabilis ang takbo ng motor, possible na talagang maaksidente. Yun po ba yung tulay na yun nabibigyan ng attention? Ibig sabihin, na-report doon sa kung saan man ahinsya para magawa ng paraan na ayusin para mawala. Ibig sabihin, maiwasan yung aksidente. Oo. Actually, alam nyo ba na mayroong ganong area doon na may yung tulay hindi maganda yung pagka-finishing? May rough road na kapiraso. Kasi pag umuulan siya, parang madadaanan ng tubig, di ba yun? Kaya siya... Naka-elevate. Malalim. So actually, yung lugar na yon na yung unang pagkagawa, siyempre, level siya. Kaya lang, siyempre, hindi natin maiwasan pagdating ng mga tag-ulan na, kumbaga, nakakankanan. Na buka ng oran. Kasi ang kalsada na yan, wala pang nag-maintenance, hindi pa natulog sa highway yan. So, kumbaga, Kaya wala
Pero kailangan gawin yun. Ibig sabihin, it doesn't mean na walang maintenance, hindi nila gagalawin. Kasi ano yan, highway din, going to airport. So, possible na laging may mga-aksidente dyan. Pero ang may kwan dyan Kasi sa kung kamay, mabilis ang takbo mo, talagang ma-accident ka doon sa area na yun. Kahit ako kung nagmumotor doon. Oh. Kailangan mo mag-minor ka doon. Pag hindi mo kabisado yung lugar, Hindi talaga. na kabisado yung lugar. Si Daryl, madalas nang dumaan dyan. Kasi nagiging driver ko, punta kami dyan at nagtatrabaho. Dumadaan na siya sa area, alam na niya. Ngayon, may tanong ako. Meron kasi akong mga natanungan din at may mga nagkukwento na sa lugar na daw na iyan, in that area, mayroon daw po dyan na hinabol. Naglalakad lang. Pauwi doon sa sugod na kamag-anak din. Magabi na, galing sa Kiwit, naglalakad, hinabol sila sa area na yan. Kari pa sila ng takbo, pero hindi nila na-identify kung sino. So mayroon pang ganong mga kwento dyan. Na, wala namang report Ako dito may kasi sa barangay. minsan akong problema dyan after election. Yung pamangkin nila, Binsun eh, yung pamilya, yung sinuntok ni, doon sa area na yon. sa may banda yata sila ng Berda. Basta doon, halos malapit doon sa area na yon. Sinuntok, Nakamotor yung bata na yun, parang taon na ko. tinambangan lang ng suntok. Pinsan niya rin. Parang ang problema nila sa election din. Doon din sa area na yun. Siguro nagreklamo yun baka sa salvation. Kasi yung respondent sa salvation na kasi. Hindi nagreklamo dito sa barangay. Alaman ko rin lang ang problema na yun. Kasi siya mismo nag-chat sa akin kung may complaint dito sa barangay. Tapos sinanong ko kung bakit. Yun nga. Sinuntok niya. Tapos ang nakikita ko rin doon, OIC, sa area na yun kasi walang signal. Walang signal sa portion na yun. Pero doon, banda konti sa taas, sa may parting Paltukan, Bakuko, dyan madalas maraming nagtatambay na nagpapasignal. At may estudyante, iba-ibang tao. Hindi lang estudyante, iba't ibang tao, mga individual, grupo, na madalas nagtatambay doon sa gilid ng kalsada, nagtatambay. Araw-araw yun mayroon. At kapag ka-weekend, ibig sabihin, Sabado or Linggo, may mga experience doon na habang nagpapasignal ang ibang grupo, nagiinuman doon sa gilid ng kalsada. Yun ang base doon sa mga napagtanungan ko. Pero hindi madalas yun. Kapag siguro may mga salary day, may pera, inom-inom doon sa gilid ng kalsada. So ibig sabihin, ang barangay po ba ay nagrumoronda? Ibig sabihin, nag-check sa ano pa yun ang area na yun? Yung lugar na yun, actually, pag may Para sa curfew, ibig sabihin. nag-duty, inaabot ng tanod yun. Pinapauwi yung mga bata. So, kaya lang yung nagkaroon na tayo ng pandemic, parang hindi na masyadong natutukan ng barangay dahil nga sa sitwasyon din natin. So, nakatutok dito na sa checkpoint. Sa baba. Oo, sa baba na. So, ngayon, kumbaga, sa incoming barangay captain, bibigyan natin ng pansin niya. Kayo po yun. Oo. Kayo po yun. Ako. Kasi hindi natin alam, ang sabi nila doon, ang base sa mga napagtanungan ko, ang mga nagtatambay doon, umaabot ng alas 12, alauna, hindi natin alam kung hanggang anong oras sila doon. Oo. Kasi nag-EML. Nag-ano. So, ibig sabihin, baka sometimes may time silang under influence of drugs or liquor or alak. May dumadaan na motorista. Hindi natin alam para nila or may, kasi pagka lasing ka na, may possibility rin na may gumawa sila ng hindi maganda doon. So yun, biglang para maiwasan, ibig sabihin, yung mga insidente doon. Alos malapit kasi doon sa lugar na yun Ibig sabihin, doon madalas yung maraming tao, ang mga tambay na iba-ibang mga tao na nandun Yun ang gusto ko ring, ibig sabihin, mabigyan ng atensyon. At the same time, yung kalsada doon, ipaparating ko rin sa munisipyo para mabigyan nila ng solusyon. Kasi risky talaga yun, yung kalsada doon. Isa sa mga prone area na nagiging accident prone, tuloy. At bukod doon, nakikita ko doon sa tulay, may portion doon, yung gilid kasi ng tulay, mayroong upuan na mahaba, yung pinaka-edge, pinaka-gilid niya. Pwedeng upuan doon, tambayan. Kasi lahat ng motor na dadaan doon, gigilid.
Doon sa gilid. Malalim yung gitna gigilid. Doon sa portion na gigiliran, may pwedeng umupo magtambay yung tao. Nakakubli doon na may mga puno o halaman na kapag may approaching na motor, hindi niya agad makikita kung may tao doon sa tulay. Eksakto, pagka may mag-trip doon, tatayo lang siya, diyan mismo sa harap niya yung motor. So, pwede niyang tripan. At doon, syempre, pag nandun ka na, mabulaga ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa motor. Kung mabirit mo o sisirit ka, at tapos sasabit ka doon sa naka-elevate na tulay, mauwi yun sa aksidente or something else. Yun ang gusto ko sanang mabigyan ng pansin yung lugar na yun. Kaya, ibig sabihin, pumunta ko dito para malaman ko yung feedback din. At malaman nyo na din. At least ngayon mayroong crime. I mean, hindi natin alam kung crime, incident na nauwi sa pagkamatay. Na ang insidente kasi nangyayari kay Daryl, kung titingnan mo, hindi naman siya totally accident. Yung first impression, kasi black eye lang po siya sa right eye. Black eye, walang sugat, walang gasgas. Tapos dito sa batok, may injury na hindi rin nagsugat. Hindi natin alam kung result yun ng accident or napalo. Kasi wala siyang sugat Nagasgasan sa kamay na hindi naman mukhang gasgas. Mukhang baka mayroon siyang na-hit. Sa braso, sa mukha, sa katawan, wala. May gasgas siya dito sa paa na parang hinatak na ganon. Nagasgas yung mga ganito. Plus yung tsinelas niya, yung edge, gasgas din yung mga parehas. Parang ginanon ba siya, hinila. At nakita siya doon sa gitna ng kalsada, sa yellow lane. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung purely incident, or there is a crime behind the accident. Kasi, isa pang dahilan, nung nirescue siya ng rescuer, walang follow-up ng PNP. Ibig sabihin, hindi nila nare-record kung anong nangyayari aksidente. So, ang sabi ko sana doon sa isang pulis na nakausap ko, dapat magkaroon ng collaboration between RHO o rescuer by PNP. Every time na may rescue, may kasunod na PNP or kasamang PNP para nalalaman nila yung mga insidente, maliit man o malaki, ang record kung anong nangyayari. Ngayon, para may imbestigan agad. Kung incident lang, purely accident, may report yung pulis na accident. Tapos na. Wala ka na, may conclusion agad. Pero kung may duda sila na there is something else, may follow-up na pagtatanungin anong nangyari, may record yung pulis. Yun, wala Hindi nila na-record, hindi nila alam. Nakuha na yung pasyente, wala na doon sa area. So, hindi natin alam kung anong nangyari. So, yun ang isa sa mga binibigyan ko ng puntos para mabigyan ng atensyon. At sa barangay din, magka-record tayo. Ibig sabihin ng mga insidente. Kasi mahirap sa mga motorista. Alam natin yung peaceful area, Busuanga, pero hindi natin alam, baka may nangyayaring ganon, na ginagawa nilang hanap buhay, ang mangharang, or hold up, na nauwi sa insidente or kamatayan ng isang tao. No one knows, sa mga araw, dadaan tayo sa mga lugar na gano'n, may mga tao palang pag-alagala na gumagawa ng hindi maganda. Yan ang gusto kong mabigyan na yung pansin. So yun lang, maraming salamat po sa inyo. Okay. Kay Kagawad, kay YC. At sana pag nyo, Salamat sa mga paalala mo. mayroon akong, yung sinasabi mo na rin na mabigyan ng atensyon. Oo. At tulungan nyo sana din ako na maipati din sa munisipyo kung sino yung dapat na mag-ayos doon. At least masimento yung portion na yun. Oo. Natin natin. Mabilis talaga yung takbo mo sa area na yun. Mabilis talaga. Mataas na kasi sir. Hindi ka Approaching. ka makabigla tapos pangilid mo na ang scooter, mababarang lagyan ako, makuring pa sa kayo ba? Kaya. Wala tumala, aplatan na. Oo.